Ang ating series pa rin is about Diyos ng Himala. The miracle stories of Jesus Christ are powerful and life-changing. Naniniwala ba kayo doon? Powerful and life-changing? Amen ba? Makapangyarihan at nagbabago ng buhay. And again, minsan ginagawa natin kapag ganitong time na nakikinig lang tayo, parang feeling mo, sayang ang oras ko, dapat may ginawa na lang ako. Dapat inasikaso ko na lang yung problema ko imbis na pumunta doon and then whatever man. Pero, mind you, brethren, may ginagawa ang Lord kahit na ikaw ay nakaupo lang dyan ngayon at tayo ay sama-sama rito. We'll continue with that mamaya. Ang ating topic ngayon, ang title ay Receiving Your Miracle in Reverse. Siguro pag kayo ay nag-drive sa kalsada at may nakita kayo na nag-drive ng paatras, magtataka kayo. Tama? Ano ba nangyari sa tao na to? Mukhang baliktad ang sasakyan niya. Or baliktad na siguro isip niya. Hindi yan typical. Si Lord ganun. Pagka tinignan mo ang Panginoon, base sa iyong pag-iisip, base sa iyong pananaw, ang sasabihin mo, si Lord minsan nakakalito. Kasi He does things in reverse. Main idea. God still does miracles, but in reverse. Or close open parenthesis, or not as you expected. Seal your miracle and make God smile with your gratefulness. Let's read Luke chapter 17, verses 11 hanggang 19. Okay? Sabi dito, on the way to Jerusalem, he was passing along between Samaria and Galilee. And as he entered a village, he was met by 10 lepers who stood at a distance and lifted up their voices, saying, Jesus, Master, have mercy on us. When he saw them, he said to them, go and show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed. Sabihin nyo nga po, as they went, they were cleansed. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. And he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan. Then Jesus answered, were not there 10 cleansed? Where are the 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Tatlong tanong, mga kapatid. And he said to him, rise and go your way. Your faith has made you well. God still does His miracles in reverse. Sa Bible, mga kapatid, may kita nyo doon, few things about Luke 17, 11 to 19. In the Old and New Testament, mga kapatid, ang sakit na leprosy ay tinuturing niya na physical na karamdaman. Pangalawa, ito ay isang spiritual na karamdaman din or spiritual problem. There is judgment sa'yo. Naku, may leprosy ka, may judgment sa'yo. Or a social dilemma. Kasi kung ikaw ay may leprosy, kailangan mo ihiwalay ang sarili mo. Kung ikaw ay nasa ganitong lugar, dapat ikaw ay medyo ilang kilometro ang layo. Merong para sa'yo. Kung sa atin dito ay may leprosarium na wala na pala, okay, sa kanila, iba. And by the way, magkaiba yung leprosy natin sa panahon nila. Okay? Talagang para kang may flakes na puting-puti ka. So, kapag ikaw yung Israelite na may leprosy, lalayo ka sa family mo, kaya social dilemma, isipin mo parang hindi ka nagbakasyon, kundi naka-isolate ka. Okay? At ikaw ay may sakit na, iba ang nararamdaman mo, uneasy ka, at spiritually, naisip mo na, ano kaya kasalanan ko, ba't ginanito ako ng Diyos? So kung ikaw ay may leprosy, hindi ka matahimik dahil sort of sinumpa ka or something na ganon. At bukod pa doon, mga kapatid, yung leprosy ay parang may camp sila na outside, iniisip yun parang nasa kapitbahay lang ba o doon nakakulong sa kapitbahay para nung nangyari ang COVID, di ba?
Minsan yung mga na-COVID, nakakulong lang sa kapitbahay o sa kapitbahay tuloy, sa isang bahay at sa kwarto. And then hindi pwedeng pumasok doon, may sarili siyang CR or what. Ito, as in wala ka sa bahay, wala ka sa community. Talagang ang makakasama mo lahat lang ng mga may leprosy. Doon sa story, there were 10 na may leprosy. At sila ay lumapit kay Jesus at gumaling. At yung miracle nila, dumating sa kanila, Sister Lani, ng reverse. Okay? Paano naging reverse? Nung dumating si Jesus, dumaan si Jesus, na-encounter nila si Jesus Christ, sumigaw sila, Jesus, Master, have mercy on us. At ang utos ni Jesus ay, go and show yourselves to the priests. Batas or nasa Old Testament, batas ni Moses na pag ikaw ay may leprosy at gumaling ka, pupunta ka sa high priest, sa isa sa mga high priest, at kapag i-check ka nila at pag nakita nila na, okay ka na, sige, pwede ka na ngayong bumalik sa bahay. Makihalubilo sa tao at especially sa family mo. So blessing sa iyo yun. Pero kailangan kang i-check muna ni high priest. Pero itong utos ni Jesus, sabi niya, may sakit silang leprosy. Ang sabi ni Jesus Christ, okay, magpakita na kayo doon sa high priest. Kung ako yung may leprosy na hindi pa ako magaling eh. Hindi pa ako magaling. Kailangan gumaling muna ako bago ako magpakita. Pero sabi ni Jesus, magpakita ka muna. Nung sila ay sumunod, as you can see in the story, as they went, they were cleansed. Nung sila ay sumunod, sila ay gumaling. Sabi ng mga tao, to see is to believe. Sa kanila, sa 10 lepers na ito, to believe is to see. Di ba reverse? Sa mundo, makita ko muna, maniniwala ako. Kay Lord, maniwala ka muna at makikita mo. Sa mundo, ikaw ay tumanggap para magbigay ka. Sa Bible, magbigay ka muna bago ka tumanggap. Reverse lagi. You need to understand this. When you are readying yourself, kapag ni-ready mo ang sarili mo sa galawan ng Panginoon, think in reverse. Mag-isip ka na parang, okay, ito ang pattern ng mundo, kay Lord, paano kaya? Pag ganun. Okay? Ano pa? Jesus was aware that there were 10 leprous people at nagtanong siya ng 3 tanong. Anong tanong niya? Di ba 10 ang pinagaling ko? Nasaan yung 9? At wala bang ibang nagpasalamat kundi itong leprous na isang pinagaling ko na foreigner? Now, sagutin natin yung pinakatanong na to. Why Jesus does miracle in reverse? But ganun siya, Annalyn? Bakit pag gumawa ng miracle si Jesus in reverse? Gusto niya lang ba papansin lang ba? Hindi. Merong reason. Una, Jesus' miracles were triggered with compassion. Nung lumapit sa kanya yung mga tao, nag-respond siya ng compassion. Ang sabi niya, Jesus, have mercy on us. Okay? Hindi lang mercy ang ginawad niya. Kasi yung mercy, yan yung karapat-dapat, hindi ka karapat-dapat, no. Karapat-dapat kang parusahan, pero hindi ibinigay sa'yo. Hindi lang awa ang kailangan nyo. Kumbaga si Jesus, parang, okay, naawa ako sa'yo. Gusto nyo awa? Oh, kawawa naman. Ay, nadapa. Kawawa naman. Si Jesus nakita niya, ay may 10 may leprosy. Kawawa naman. Naawa siya. Pero hindi eh. Si Jesus hindi lang maaawa sa'yo as in mararamdaman niya yung awa niya sa'yo, kundi gagawa siya ng paraan para ikaw ay ma-alleviate o makaalis ka dun sa kaawa-awa mo sitwasyon. That's why ang sabi ni Jesus, go show yourself to the priest. Gets niyo mga kapatid? Hindi ka lang kakaawaan ng Panginoon. Na parang pag naawa sa iyo ang Diyos, solve na ang problem mo. Hindi. Kailangang gumalaw ng Panginoon. As sabi rito, as he entered a village, he was met by 10 lepers. Nasabi ko na pala yan. At ang sabi rito, when
They lifted up their voices and said, Jesus, Master. Now, tingnan natin yung master doon. Bakit master ang ginamit nila? Master ang ginamit nila kasi parang yan, boss o amo, meron kang magagawa sa sitwasyon namin. Dito sa sitwasyon namin, wala kang magagawa. And sometimes, yung pagsasabi ng master, especially nung panahon nila, ay may spiritual meaning. And since siguro alam na nila na itong si Jesus ay nagpapagaling, try nga natin. Wala na tayong ibang solution, ito na lang mama na to, let's try. At nung nangyari, naka-receive sila ng compassion. Compassion is mercy with action. Number 2, why Jesus does miracles in reverse or not as you expected? Jesus' miracles were unconventional. Kakaiba. Jesus does not obey a standard pattern when doing miracles. Tingnan nyo to. The leprous men received their healing after they obeyed. Listen here mga kapatid. May mga blessing na wala kang ginagawa, basta lang darating sa'yo, magtataka ka, saan nang galing to? Lord, ano bang ginawa ko para bigyan mo ko nito? That's one form of blessing. Pero may blessing mga kapatid na darating sa'yo dahil may utos ka na sinunod mo. And Lord, thank you sa blessing na to. Kasi alam ko, inutusan mo akong gawin to eh. Kaya sumunod ako, Lord, I acknowledge yung blessing na to dahil sa pagsunod ko sa'yo at sa pag-bless mo sa akin. You see, yun yung dalawang blessing. Etong blessing na to sa mga leprous ay yung pangalawa. Kumbaga, hindi sila gumaling ng basta-basta lang. Gumaling sila nung humingi sila ng kagalingan. Tama? Actually, hindi sila humingi ng kagalingan. Ang hiningi nila mercy. Ang binigay ni Lord is healing. Sabi dito, kung mag-iisip lang tayo logically, dapat yung 10 na yon ay siguraduhin mo na okay na yung balat namin. Pwede na kami magpakita sa high priest. Di ba? Pero yung 10, supernaturally, mga kapatid, ay gumaling sa kanilang karamdaman. Now, pause tayo ng konti doon. Meron bang direct command si Lord sa'yo lately? Na minsan, wala sa hulog, Lord. Hindi ko magets. Kung sila ang tatanungin natin, hindi ko magets. Pero nandun sila sa punto na talagang desperate moments na to. Sige, whatever man gagawin ko. Pero minsan tayo, may mga humuhulag po sa ating puso na pagka hindi na natin sure at nakataya na ang ating mga emosyon minsan, nakataya ang ating karangalan, minsan ang hirap sundin ng Panginoon. At ang struggle pa doon ay kung alam mo yung utos ng Diyos. Lord, nakakahiya. Hindi ko ginagawa. Hindi ko yan gawi. Hindi ko ginagawa yan. May something na pinapagawa sa inyo, Lord, na unconventional. Hindi mo ginagawa yan? Good. Gawin mo ngayon. Lord, hindi ko nga ginagawa yan. Hindi ako yan. Then, magtatanungan na lang kay Lord. Kayo ni Lord. Sino ba ang Lord? Ikaw o ako? Kung ako ang Lord, you obey. If I'm not the Lord, then go your way. Yes nyo, mga kapatid? Pero ang nakakatuwa sa 10 na to, walang ka-question-question. Siguro kung lalagyan natin ng konting linya, ano daw sabi, punta na daw tayo sa priest. Hindi pa tayo magaling sabi niya sabi ba niya? Sige tara, wala nang siguro mawawala. Sunod tayo, walang mawawala. At nung sila ay papunta na, on the way, napaka-iksi ng verse na yung mga kapatid. Ang sabi rito, as they went, obey, they were cleansed. Miracle. There are miracles sa buhay mo because of your obedience to God's direct command. Huwag mong padaliin ang command ng Diyos. Huwag mong pagandahin. Huwag mong pa-explain na. Sometimes pag pina-explain mo, pag gumamit ka ng logic, ang hirap. Pag dumali pang emosyon mo, mas mahirap. Kaya minsan, I firmly believe mga kapatid na minsan, susundin mo ba ang Diyos dahil anumang reason? O susundin mo ang Diyos dahil mahal mo ang Diyos? Susundin mo ba ang Diyos para mamahal mo siya? O susundin mo ang Diyos dahil mahal mo siya? Okay ba yun? Dito, of course, there's no love pa rin dito, pero out of respect, sumunod sila. When did love
came. Nung naramdaman nung isang mama, na naglalakad sila, imagine niyo, 10 mama, na parang siguro ilang buwan nang hindi nakikita yung family nila. At ilang buwan na siguro hindi naakap yung anak nila, o yung miss nila, o yung close friends nila, hindi na nakakausap. Pero here comes, okay, may konti na tayong pag-asa, pakita tayo sa high priest. Pero hindi pa tayo magaling, sige, punta lang, lakad lang. And along the way, mga kapatid, bigla nilang naramdaman, nakita na, uy, magaling na tayo. Walang story tungkol doon sa, walang information tungkol doon sa Siyam. Kasi pwedeng dumiretso sa priest o dumiretso na sila sa bahay nila. Walang record. Pero kung utos ang susundin, kailan magpakita sila muna at pag may certificate of whatever man tawag doon, certificate na ikaw ay leprosy free, whatever man tawag nila doon, tsaka sila pupunta sa family nila. Yung mama, yung out of 10, isang mama, ang sabi dito, 15, then one of them, when he saw he was healed, he turned back, praising God with a loud voice. Ano ba ang loud sa inyo? Thank you, Lord. Lord, thank you, Lord. Diba? Thank you, Lord. Ang bait mo talaga, Lord. O sasabihin mo, thank you, Lord! And then, habang pababalik ka ng ganon, thank you, Lord, anong nangyari sa'yo? Basta thank you, Lord. Ano, explain mo? Wala akong pakialam sa'yo. Thank you, Lord. Wait ka lang, may pupuntahan muna ako. I have to thank God personally. Pero may mga tao, okay na, unawa na ng Panginoon yun. Thank you, Lord. Pero sometimes, kapag nakita mo yung miracle mo, dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, you cannot help yourself, kundi talaga alam yun, kung sa panahon natin ngayon, luluhod ka sa iyong kwarto at talaga magpapasalamat ka sa Panginoon at maaring ililibre mo yung mga kaibigan mo. Kain tayo, bakit? May ginawang miracle si Lord, ikikwento ko sa inyo. Whatever man ang gagawin mo, mga kapatid, there should be this gratefulness. Yung tunay na pagpapasalamat na walang halong pride, walang halong anong meron sa akin dyan. Walang halong busy ako ngayon, next time na lang, total unawa naman ni Lord, kundi drop everything at ang sasabihin mo, punta ako kay Lord. Okay? Listen here, mga kapatid. Alam nyo, yung reverse na style ng Panginoon ng pagpapagaling at pagpapakita ng miracle and kabutihan niya, maraming tao, and even may mga Christians na hindi ito na-appreciate. Ang hirap itong appreciate kasi kung gagamitin mo kaisipan mo, hindi ganyan ang alam ko. Hindi ganyan ang nakasanayan ko. Hindi yan ang gawi ng relihiyon namin. You will be challenged, mga kapatid. At yung challenge na yun, ay i-break ka na hindi mo maintindihan ang mga bagay-bagay. Pero habang nagpapasalamat ka sa Panginoon, unting nire-reveal ni Lord na ito kasi yan, ito kasi yan, ito kasi yan. Pero kung wala kang time para mag-spend time sa Panginoon, hindi mo siya magigets. Pero dahil sa kabutihan pa rin ng Panginoon, He can give you your miracle pa din. But katulad ng sinabi ko last week, nag-aantabay ang Panginoon. Anong magiging ikaw? I mean, sino ka na after ng miracle mo? Let's continue, mga kapatid. Sabi rito, they believe first, therefore, faith results to obedience. Kung meron kang faith, susunod ka. Kung meron kang pag-ibig sa Diyos, susunod ka. Kung nahihirapan kang sumunod sa Diyos, huwag mong i-check yung utos. Na parang, kasi ang gulo, kasi ganito eh. Huwag mo i-check yung utos. Ang i-check mo, mahal mo ba ang Diyos? May sapat ka bang pag-ibig sa Diyos para sa madali o mahirap na utos, susundin mo siya? Or titingin ka sa budget mo, ay, hindi pwede, Lord eh. So Lord, next time na lang po kasi hindi ko maintindihan yung gawin mo. Ito, intindido ko. So dahil naintindihan ko ito, malabo ka,
So ito na lang susundin ko. That's why marami pa rin Christian, kahit na matagal ng Christian, nag-worship naman sa Panginoon, pero driven ng mga bagay na minsan makamundo, mga kapatid. At lahat tayo nagiging biktima niyan. At kailan nag-uumpisa yan sa isang Christian? Kapag nagsisimula ka na mag-overthink, isa yun. Pangalawa, pag nagsisimula ka manghina sa panalangin. Pangatlo, kapag hindi consistent ka sa devotion. Kasi paano ka kakausapin ng Panginoon? Hindi ka nga nagdi-devotion. Tingnan mo katabi mo. Tapos i-expect mo na magkakaroon ka ng miracle? Okay, pwede naman mag-ouch. Ouch. Aray. Aguy. Di ba? Minsan mga kapatid, masyado tayo nagiging demanding sa Panginoon na para bang, Lord, may utang na loob ka sa akin dahil umattend ako one Sunday, may utang na loob ka for 1 million years. Sino nagsabi na may utang na loob sa iyo ang Diyos? Okay? At sino nagturo sa iyo na every time na hindi mo magawang utos ng Diyos, ang sasabihin mo ay, nauunawaan naman ako ni Lord. Kanino galing yan? For sure, hindi yan galing sa Bible. Kanino galing yan? Yung mga alibis natin. Kanino galing yan? Kung hindi yan galing kay Lord, hindi yan galing sa Bible, kanino galing yan? Alam na you. Tingnan mo katabi mo. Okay? Bad peer pressure o kaya demonic influence na. Okay. Wala dito sa notes ko, no? Pero let me tell you, mga kapatid, yung dalawang bagay na gawain ng kalaban. Sa mga Kristiyano, ha? Isang tabi na natin yung hindi Kristyan. Okay? Sama na natin sila. Nakakalungkot naman, ano? Mas masaya siguro kasama natin sila, Mecca. Okay? Oppression o demonic oppression and demonic possession. May tinanong ako minsan, ang isang Christian ba na genuine Christian, pwede pa ba siyang i-possess ng devil as in yung kanyang nervous system at kalooban niya ay possess na hindi niya alam ang kanyang ginagawa? Ang sagot ay, hindi pwede magsama ang Holy Spirit o ang Diyos at ang demon sa isang katawan. Okay? Now, sa isang Christian, sa tunay na Christian, hindi na pwedeng mangyari ang demonic possession. Yung ipuposes ka talaga. Okay? Yung magboboses na lalaki ka, at nagsusuka ka, o whatever. Okay? Pero, yung demonic oppression ay pwede niyang gawin sa'yo. Okay? Amen ba? At yung demonic oppression na yon ay darating ka sa punto na litong-lito ka na ano ba ang gulo talaga ninyo? Hindi mo maintindihan ang sarili mo, hindi mo maintindihan ang kapwa mo, hindi mo maintindihan ang Bible, hindi mo maintindihan ang mga bagay-bagay. At nakabase ka na lang ngayon sa kung anong naramdaman mo at kung ano ang alam mo. Ang tawag ng iba dyan ay depression. Okay, magkaiba yung lungkot sa depression. Minsan kasi may mga tao na malungkot lang, depressed agad. Wow, social. Malungkot ka lang, te. Hindi ka depressed. Okay? Ang depression kasi, may tinatawag na normal na depression, may clinical depression, at may mga criteria yon. Pero nalungkot ka lang dahil hindi mo napanood yung telenovela mo, hindi depression yon. Lungkot lang yan. Okay? Wag kang asyumera. Pwede. Pero pag yung depression talaga, depressed ka na parang hindi ka makapag-function ng normal, yung usual mong ginagawa ay hindi mo nagagawa, yung usual mong kausap, hindi mo makausap, gusto mo lang mag-isa, at hindi ka lang nalolungkot at nalolombay, kundi gusto mong i-isolate ang sarili mo. Wala akong gustong kausapin. Gusto mo ng paborito mong pagkain, ayoko. O yung kaibigan mo, kausapin mo, ayoko rin. Yun medyo ano na yun. Tapos pag matindi pa yan, pag 2 weeks ka nang hindi naliligo, sabi mo sa katabi mo, ikaw 2 days lang, di ba okay pa yan? Okay? Huwag mo kung dahilan na nagtitipid ka ng tubig kaya ayaw mo maligo. Okay? Pag 2 weeks na, ano nangyayari ngayon?
Itong mga mama na to, mga kapatid, let's go back sa story. Kung lalawakan natin mo unawa natin, sa kanilang sitwasyon, pwede silang ma-depress. Kasi kakaiba sitwasyon nila eh. Pero Jesus comes at in-encounter sila at inalis sila doon sa sitwasyon na yon. Sa isang Christian, mga kapatid, o sa isang unbeliever, wala pang Kristo sa puso, may possibility dalawang mangyari, oppression and possession. Pero sa Christian na, the more na lumalapit ka sa Panginoon, the more na nalalayo ka sa dyablo. Okay? The more na ikaw ay lumalayo sa Panginoon, pero Christian ako, lumalapit ako sa dyablo or whatever influence, then sila ang mas maririnig ko ng malinaw. The more na lumalapit ako dito sa Panginoon, the more na nagiging malinaw si Lord, the less na kaya ako impluwensya nito. Gets nyo? Kaya bakit natin kailangan yung mga simple spiritual habits tulad ng devotion, tulad ng pag-attend sa church, tulad ng mga pagbabasa ng Bible, which is part ng devotion din pala. Kasi yun yung way mo para unti-unting lumapit sa Panginoon. Kaligtaan mo iyon at ang sabihin mo, nauunawa naman ako, JR, ni Lord. Then, nauunawa naman ako ni Lord. Okay, ang lalakas nila ha. Nauunawa naman ako ni Lord. Daddy, nauunawa na, hindi ka na pag-devotion na naman. Nauunawa na ako ni Lord. Okay. Naunawaan ka ni Lord, walang problema doon. Ang tanong, naunawaan mo ba siya? And that's the problem, mga kapatid. Yung miracles ni Lord is unconventional kasi tinuturuan kanyang tanggihan ang sarili mong gusto para gawin ang kalooban ng Panginoon. Sabihin nyo nga po, obedience to God's will. Kaya lakasan nyo po, sabihin nyo, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Okay? Doon sa mga nakakausap ko na meron pang journal para isulat yung mga Bible verses, hindi ko na i-mention, God bless you sa pag ginagawa nyo na yan. Sa mga wala pang journal dyan, kung meron kay tablet o whatever, basta take notes kung anong message ni Lord that day, kahit na isang sentence lang o isang phrase lang. Kasi bakit? Yung simpleng encounter mo kay Lord every day ay nilalayo ka sa dyablo. Nilalapit ka sa Panginoon. Eh pastor, ang simple-simple nun. Yun nga eh. Simple lang. Gusto mo mas mahirap? O ipako kita sa krus? Eh lalo na pastor, yun na nga eh. Ay, wow. Isang malaking karangalan, Kuya Ronnie, na ikaw pa nagbigay. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon for Kuya Ronnie. Gets nyo? Yung mga simpleng bagay na yun. At ginagawa mo siya hindi weekly, hindi monthly. Araw-araw. Pwede kit na small baby steps lang, lumalayo ka sa dyablo, lumalapit ka sa Panginoon. Huwag mo mamaliitin yung mga small baby steps mo. Tinatamad kang umattend ng fellowship. At ngayon nandito ka, praise the Lord. Malayo, pastor. Kaya hindi ako maka-attend. Saan ka ba nakatira? Diyan sa may shuttle. Okay, God bless you. Gets nyo? Pinag-uusapan natin ang miracles for the past 6 weeks na ata ako din nagkakamali. At itong ginagawa natin na ngayon na to, yung piniprepare mo ang family mo at ang church na ito para sa miracles and breakthroughs ng Panginoon. Feeling mo wala kang contribution sa kabuuan? Yung simpleng pagsunod mo sa Panginoon, may contribution yan sa family mo, may contribution yan sa buong church. And maybe sa buong bansa. Amen? Mapalad ang bansa na ang Panginoon ay si Yahweh. At ang word na Panginoon, ibig sabihin, siya na susunod. Hindi ikaw. Yung simpleng pagsunod nyo
pagsunod natin individually, may contribution yan. At papalaki ng papalaki ang contribution. Hindi mo man magets. Katulad na sinabi ng song kanina. Okay? Ang sabi ng song kanina, hindi ko na-guess, di ba? Di ba? If it's not good, then He's not done. Amen ba? Daddy done. Amen ba? Kung sa palagay mo hindi pa maganda ang sitwasyon, go lang. Kung alam mo kalooban ng Panginoon, go lang, Jen. Go lang. Kasi hanggat hindi okay, okay lang muna yan. Dahil time will come, sa timing ng Panginoon, it will be okay. Okay? Tuloy tayo bago ako masyado maging emotional dito. Number 3. Jesus' miracle were sealed with gratefulness. Ano ang gratefulness? Ibang word niyan ay thankfulness o puno sa Tagalog ay may pasasalamat. Di ba? Verses 15 to 19, yun ang tanong ni Jesus. May tatlo siyang tanong, di ba? Jesus valued how the one healed man when he returned to give thanks to God. At ang sabi niya, nasa na yung siyam? Wala bang bumalik except this foreigner? Anong lahi ng foreigner? Samaritan. Anong lahi ng the good Samaritan? Good. Samaritan. Alam nyo ba na every time na mabasa kayo sa Bible na parang itong Samaritan, yung babae na nagsabi na pagalingin niyo yung anak ko, sabi ni Jesus, I'm only sent to the lost sheep of Israel. Sino nakabasa nun? Para lang ako sa Israel, sorry, ikaw ay Syrophoenician, hintil ka, hindi ako pwede sa'yo. Anong sinabi ng babae? Sabi ni Jesus pala muna, hindi pwedeng ibigay yung pagkain ng mga bata sa aso. Anong sagot niya? Maski yung aso ay nakikain ng mga mumo, yung mga breadcrumbs na nalaglag. Anong sagot ni Jesus? Biglang napansin ni Jesus yung faith ng lalaki, babae, sorry. At ang sabi niya, go, magaling na ang anak mo. At hindi siya Hudyo. Every time na mabasa nyo dito yung mga foreigner na to, ba't ganon? Ito ay sampal sa mga Hudyo noon na hindi sumusunod sa Panginoon. Or, sa panahon natin, Christian, pero mas masunurin pa ang non-Christian. Okay? Minsan, itong struggle ko, may mga hindi pa born again, pero mas ugaling born again. Di ba? May mga born again na ugaling hindi born again. Bakit nangyayari yun? Doon sa mga hindi pa Christian, maaaring nakasanayan na, nagpupo-opo talaga sila, traditional lang family yon. Sa mga Christian, ba't nangyayari yun? Of course, binabago pa tayo ng Panginoon. For sure. Pero may isa pa. Kapag hindi tayo nagiging masunurin sa Diyos, our attitudes will show. Okay? At that's the sad part. At ang sabi ni Jesus dito, was no one found to return and give praise to God except this foreigner? At tingnan niyo sinabi ni Jesus, verse 19. And he said to him, rise and go your way. Your faith has made you well. Ay, sandali. Pastor, di ba gumaling na 10? Ano itong sinasabi niya doon sa isa? Ang tawag dyan, mga kapatid, ay selyo ng kagalingan. Sinelyuhan ng Diyos yung kagalingan na na-receive ng 10, okay, na doon sa isa ay, ulitin ko yung words ko. Yung na-receive na kagalingan ng 10, isa lang na nung balik, yung isa na yon ang sinelyuhan niya ang kagalingan niya. We don't know na habang naglalakad yung 10 na yon, bumalik ang leprosy nila? Or gumaling naman sila, dahil mabait talaga ang Diyos, gumaling sila, pero walang acknowledgement sa Diyos. Ay, gumaling ako. Kasi bakit? Okay na, wag na natin alamin, basta magaling ako. At in-enjoy nila yung blessing without thanking the Lord. Lord, sa'yo ito. Na hindi ibinongga sa kanilang Instagram na kami ay pinagaling ng Panginoon. Kung may Instagram man noon. In-enjoy nila yung blessing. Mabait kasi sa Lord. Pero yung amor,
yung selyo ng kagalingan ng Panginoon, listen here mga kapatid, ay ibibigay niya sa mga marunong magpasalamat, sa marunong tumanaw sa Diyos. Kahapon may tinatanong ako mga bata, mga youth actually. Sabi ko, nag-church ba kayo? Opo. Ba't kayo nag-church? May isa doon para magpasalamat sa blessing ni Lord. Sabi ko, wow, capture na capture mo. Nagpupunta tayo dito pag Sunday. Maski mga sa online siguro. Pero masahanga ako sa mga nandito. Nagpupunta tayo dito ng Sunday, hindi para best dress tayo. Para masabihin na, ay naku, pag di ako si pumunta, papalago ako ni pastor, sabihin na naman ako, nagbabackslide na ako. Nagpupunta ka ng church para pasalamatan ng Panginoon. Hindi ka rin nagpupunta ng church para mabless ka. Ay, attend ako ng church para mabless naman ako. Dahil mabait ang Diyos, i-bless ka pa rin ng Panginoon. Pero kung yun ang intention mo para i-bless ka rin ng Panginoon, okay na rin. Kaya na nating i-tolerate yan. But, much better kung pupunta ka sa church dahil nagpapasalamat ka sa kabutihan ng Diyos sa'yo. Kagabi, kami ay hapon pala, bumiyaya na kami nila Pastor Doc and si Aloy. Okay? Since wala si Pastor RJ dito, shout out kay Aloy. At pumunta kami ng Laguna, Calamba, Laguna, mga kapatid, Pansol, para umatendo sa outdoor fellowships, last retreat ng UVCC South. At matraffic pala talaga, pero buti na lang may Skyway, merong Milky Way, okay, may highway, lahat ng mga. Pero pagdating doon sa Calamba, talagang parang walang galawan, no? Until makakanan kami, makapasok. Okay, lumampas pa kami. At nung nandun kami, sa aking side, sabi ko, makarating uli ako dito. Nung dumaan kami doon sa entrance ng papunta sa mga parang subdivision ng mga resort, sabi ko sa miss ko, dati nung nasa Laguna pa tayo, halos every other month, nandito tayo sa lugar na to. Nakilala ko yung, natandaan ko yung Riles at yung mga ibang bahay doon. Sabi ko, pero may nagbago na, yung palengke. At nandun na, at nung nagtuturo na ako ng tungkol sa maturity class, iisip ko sa sarili ko, when was the last time na nagturo ako ng maturity class? Okay? Bigla ko naisip, no. At doon, merong, doon, sa mga hindi pa naka-attend ng mga classes ng UVCC, kung umattend kayo, 5th Sunday, merong membership class. Anong mamaya yan, okay? So, meron doon myth tungkol sa spiritual maturity. Okay? At isa doon, banggitin ko yung isa. Spiritual maturity is automatic. Okay? Nakalimutan ko yung nakalagay. Ang fact, hindi sa automatic, kundi with discipline siya. Na pag na-born again ka, automatic lalago ka. I've known people, mga kapatid, siguro may kilala din kayo, na saglit na Christian pa lang, pero grabe na pagbabago. Iba naman matagal ng Christian, pero hindi masyadong halata. Kaya pag nakita sila ng kapwa na Kristiyano, oy, Christian ka pala. Oo, ako rin, Christian din ako. At sabay sila magsasabi na, hindi halata. Okay? And that's sad. Pero doon ako na-remind, sabi ko, mukhang kailangan mas ituro itong spiritual maturity sa mga kapatiran. Kaya after this membership class, maybe next month magkaroon tayo ng spiritual maturity class. At makita natin yung mga kapatid. And I was listening din sa devotion, ganun-ganon, 15-minute devotion. Sabi ko, may something na kailangan gawin ang mga anak ng Diyos. In conclusion, mga kapatid, basahin natin ng malakas. Okay, 1, 2, 3. Always be ready for a Jesus encounter. This works two ways. As an individual, believe and approach Jesus with your need. As believers, you are a vessel of Jesus' presence. Wala si Jesus dito ngayon, mga kapatid. Pero nandyan ang anak ng Panginoon. Si Jesus, kung ikaw ay believer, nasa iyo ang Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, pupunta ako doon, i-bless mo ako. Hindi. Lord, pupunta ako doon sa gusto mong puntahan ko at i-bless mo yung gagawin natin together. Kung ikaw naman ay hindi pa, kumbaga parang medyo you don't know kung ako ba talaga ay Christian? Naibigay ko na ba talaga ang puso ko sa Panginoon? O religious lang ako? If you're somewhere there, let's approach Jesus.
magpakumbaba tayo sa Panginoon at sabihin natin yung pangangailangan natin. And here's the deal, mga kapatid. Pag sinabi mo sa Panginoon yung pangangailangan mo, have mercy on us, Lord. Hindi lang mercy ang ibibigay sa ng Panginoon. Compassion ang ibibigay sa ng Lord. Mercy with action. And wait, there's more. Hindi lang mercy with action ang bibigay ni Lord sa iyo, kundi breakthroughs and miracles. Palakpakan po natin ang Panginoon.